Alay na Malian. Ako si Vanessa Tuliao at ako si Veronica de la Costa. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay, pagtuklas at pagsasabuhay ng paksang Filipino sa Humanidades at Agham Panlipunan at iba pang kaugnay na larangan. Bago natin simulan ang paglalakbay sa pagtuklas sa kahalagahan ng Filipino sa Humanidades at Agham Panlipunan at iba pang larangan, atin munang pakinggan ang iba't ibang perspektibo ng mga mag-aaral hinggil sa paksang ito. Siguro bilang isang estudyante nga po sa estudyante ito, sa pagkakaunawa ko is kung ano yung kalagayan ng Filipino sa Humanidades at sa Agham Panlipunan. Alam po natin na isa itong form of expression ng tao, dito man ito na-express ng emotions, pero in national context sa ating bansa po, mostly po kasi sa mga nakikilala nating form of expression is in English. So, I think isa po itong siguro curriculum na mas makakatulong sa atin kung paano natin makikita yung kahalagahan ng wikang Filipino siguro sa subject na ito or sa strand na ito. And also, pati na rin sa social sciences. Pagkakaunawa ko dito is kung paano natin magpapalawak yung Filipino sa curriculum na nga po ito. I think yun lang po yung sagot. Thank you very much. Para sa akin, ang Filipino ay mahalaga siya. Kung titignan natin, ang Humanidades kasi at ang Agham Panlipunan, yun yung pag-aaral sa society or sa natin, sa kapaligiran natin at saka sa kapwa-tao natin. Kaya bilang Pilipino, maganda na gamitin natin yung language natin, which is Filipino, para mas maintindihan natin kung ano na ba nangyayari sa kapwa-tao natin sa ating kapaligiran. Ngayong narinig na natin ang kanilang mga saloobin, ito ang magsisilbing paunang gabay sa ating lahat upang malaman ang kahalagahan ng wikang Filipino sa larangan na kanilang tinatahak, Humanidades at Agham Panlipunan. Ngayon, ating talakayin ang larangan ng Humanidades. Ito ay mga araling nauukol sa tao o mga araling pantao. Sa makatuwid, matatawag din ang pag-aaral na ito bilang mga araling hinggil sa sangkatauhan, pag-aaral ng pagkatao o pag-aaral ng pagiging tao. Ang pangunahing layunin ng Humanidades ay hindi kung ano ang gagawin ng tao, kundi kung paano maging tao. Ang layunin na ito ay sinugsugan ni Joseph Irwin Miller, isang American industrialist na nagsabi na ang kaisipan, kalagayan at kultura ng mga tao ang binibigyang tuon sa pag-aaral ng larangang ito. Ang layon ng Humanidades ay ang gawin tayong tunay na tao sa pinakamataas na kahulugan nito. Samantala, ayon kay Newton Lee na isang computer scientist, sinabi niya na sana'y mapagtanto nating mga Pilipino na ang edukasyon at ang Humanidades ay dapat pahalagahan sa pagpapaunlad ng ating mga isipan at ng panlipunan sa kalahatan, at hindi lamang para magkaroon ng karera sa hinaharap. Saan nga ba nagmula ang Humanidades? Ito ay umusbong bilang reaksyon sa eskolastisismo sa panahon ng mga Griego at Romano. Inihanda noon ang mga tao na maging doktor, abogado at maging sa mga kursong praktikal, profesional at siyentipiko. Higit sa lahat, inilunsad ito upang bumuo ng mamamayang mahusay sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, makabuluhan at aktibong miyembro ng lipunan. Mayroong tatlong metodolohiya o estratehiya sa ilalim ng Humanidades. Una ay ang analytical na lapit. Ito ay ginagamit sa pag-oorganisa ng mga impormasyon sa mga kategorya, bahagi, grupo, uri at mga pag-uugnay-ugnay ng mga ito sa isa't isa. Ang ikalawa naman ay ang critical na lapit.
Ito ay ginagamit kung ginagawan ng interpretasyon, argumento, ebaluasyon, at pagbibigay ng sariling opinyon sa isang ideya. At ang ikatlo ay ang espekulatibong lapit. Ito ay kadalasang ginagamit sa pagkilala ng mga senaryo, mga estratehiya o pamamaraan ng pagsusuri, pag-iisip at pagsulat. Teka, hindi pa dyan natatapos. Mayroon ding 3 anyo ng pagsulat sa larangan ng Humanidades batay sa layunin ayon kay Tina Turner. Una na dito ay ang impormasyonal. Ito ay maaaring isagawa batay sa mga sumusunod. Una ay paktwal ang mga impormasyon bilang background kay ng talambuhay o maikling bio note, artikulo sa kasaysayan at ikalawa ay ang paglalarawan na nagbibigay ng detalye. Mga imahe na dinetalye sa isipan ng mga mambabasa. Ito ay sinasabayan ng kritikal na pag-usuri na karaniwan ay isinasagawa sa mga aktang pampanitikan ng tula, kwento, nobela at iba pa. At ang ikatlo ay ang proseso. Ito ay binubuo ng paliwanag kaugnay ng teknik, paano isinasagawa at ang naging resulta na kadalasan ay ginagawa sa sining at musika. Ang ikalawang anyo ay ang imahinatibo. Binubuo ng mga malikhaing akda, gaya ng piksyon, halimbawa nito ay nobela, dula, maikling kwento, sa larangan ng panitikan gayon din ang pag-usugot nito. At ang ikatlong anyo ay ang pangungumbinsi. Ito ay ang pag-uudyok upang maniwala o di mapaniwala ang bumabasa, nakikinig at nanonood sa teksto o akda. Sa objektibo ito, kaya't ang mahalagang opinyon ay kaakibat ng ebidensya at katwiran o argumento. Sa pagbubuod, ang wikang Filipino ay may mahalagang papel sa larangan ng Humanidades. Dahil ito, ang pangunahing medium ng komunikasyon para sa mga Pilipino sa pagsusuri at pag-unawa sa kanilang kultura, kasaysayan, panitikan, at iba pang aspeto ng lipunan. Sa pamamagitan ng wikang ito, mas madaling maipahayag ang mga damdamin, opinyon at kaalaman tungkol sa mga abstrakto at komplikadong konsepto ng Humanidades. Bukod dito, ang paggamit ng wikang Filipino ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga tradisyon, paniniwala at kaugalian ng mga Pilipino, na naglalagay sa kanilang sentro ng pagsusuri at interpretasyon sa mga akda at kaganapan sa larangan ng Humanidades. Isa sa mga kilalang manunulat sa Pilipinas sa larangan ng Humanidades na sumusuporta sa epektibong paggamit ng wikang Filipino ay si Dr. Bienvenido Lumbera. Siya ay isang kilalang kritiko, manunulat at guro na nakilala sa kanyang mga kontribusyon sa panitikan, kultura at wikang Filipino. Si Lumbera ay nagmumungkahi ng pagpapahalaga sa wikang Filipino bilang isang instrumento ng pagpapahayag at pagsusuri sa mga konsepto at kaalaman sa Humanidades, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng wikang ito sa pagpapalalim ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura at lipunan ng Pilipinas. Ngayon naman at nalaman na natin kung ano nga ba ang larangan ng Humanidades, dadako naman tayo sa kung ano nga ba ang agham panlipunan. At ano-ano ang iba pang larangan nito. Ang agham panlipunan o ulnayan ay isang pangkat ng mga disiplinadong akademiko na pinag-aaralan ang mga aspekto ng tao sa mundo. Ito ay nagbibigay diin sa paggamit ng kaparaan ng agham at mahigpit na mga pamantayan ng ebidensya sa pag-aaral ng sangkatauhan, kabilang ang mga kaparaan ng nabibilang at kaparaan ng pangkatangian. Ito ay isang larangang akademiko na pumapaksa sa tao-kalikasan, mga gawain at pamumuhay nito, kasama ang mga implikasyon at bunga ng mga pagkilos nito bilang miyembro ng lipunan. Tulad ng Humanidades, tao at kultura ang sakop nito, subalit itinuturing itong isang uri ng siyensya o agham. Sumasangkot ang mga dalubhasa sa agham panlipunan sa pagsasaliksik at pagteorya tungkol sa parehong pinagsama at individual na mga asal. Alam nyo ba na ang agham panlipunan ay may 11 na disiplina? Una na dito ang sosyolohiya.
Ito ay isang agham panlipunan na tumutuon sa pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawin ng tao sa lipunan at gumagamit ito ng empirikal na obserbasyon, kwalitatibo at kwantitatibong metodo. Si Emile Durkheim ay isa sa mga pinakaimportanteng figura sa sosyolohiya, kasama ni Karl Marx at Max Weber. Siya ay tinaguriang ama ng sosyolohiya. Pinag-aaralan niya ang lipunan at hindi isang tao lamang. Ang pangalawa naman ay psikolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng mga kilos, pag-iisip at gawin ng tao na gumagamit ng empirikal na obserbasyon. Ang pangatlo naman ay ang linguistika. Ito ay pag-aaral ng wika bilang sistema kaugnay ng kalikasan, anyo, estruktura at barbasyon nito. Ang ikaapat naman ay ang antropolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng mga tao sa iba't ibang panahon ng pag-iral upang maunawaan ang mga kompleksidad ng mga kultura at gumagamit ng participant observation or experiential na immersyon sa pananaliksik. Ang ikalima naman ay ang kasaysayan. Ito ay ang pag-aaral ng mga nakaraan o pinagdaanang pag-iral ng mga grupo, komunidad, lipunan at ng mga pangyayari upang maiugnay ito sa kasalukuyan na ginagamit ang lapit naratibo upang mailahad ang mga pangyayaring ito. Ang ika-anim na disiplina sa larangan ng agham panlipunan ay ang heograpiya. Sinasabing ito ay isang pag-aaral sa mga lipunang sakop ng mundo upang maunawaan ang masalimuot na mga bagay kaugnay ng katangian, kalikasan, at pagbabago rito kasama na ang epekto nito sa tao. Dumako naman tayo sa ikapito, ang agham pampolitika. Ito ay naglalayong maunawaan ng mga bansa, gobyerno, politika at mga patakaran, proseso at sistema ng mga gobyerno, gayon din ang kilos politikal ng mga institusyon. Gumagamit ito ng analysis at empirical na pag-aaral. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikawalo, ang economics. Ito ay isang mahalagang disiplina na naglalayong unawain ang mga gawaing may kaugnayan sa mga proseso ng produksyon, distribusyon at paggamit ng mga serbisyo at produkto sa ekonomiya ng isang bansa. Ang ikasyam ay ang area studies. Ito ay pag-aaral ng mga interdisiplinaryo, kaugnay ng isang bansa, rehiyon at heograpiko ng lugar. At ngayon, tuklasin natin ang pangalawa sa huli, ang arkeolohiya. Isang disiplina na naglalayong suriin ng mga relikya, labi, artifact at monument kaugnay ng nakaraang pamumuhay at gawain ng tao. At ang pinakahuli sa disiplina ng agham panlipunan ay ang relihiyon. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng organisadong koleksyon ng mga paniniwala, sistema ng kultural, at mga pananaw sa mundo kaugnay ng kasangkatauhan at sa kamunduhan, bilang nilikha ng isang superior at superhuman na kaayusan. Sa pagbubuod, ang agham panlipunan ay pumapatungkol sa kalikasan, mga gawain at pamumuhay nito kasama ang mga implikasyon at bunga ng mga pagkilos nito bilang miyembro ng lipunan. Ang wikang Filipino ang instrumento ng komunikasyon sa pag-aaral, pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa mga konsepto at teorya sa lipunan. Sa pamamagitan ng wikang Filipino, mas madaling maipapahayag at maipapaliwanag ang mga konsepto at teorya sa agham panlipunan sa mga Pilipino. Bukod dito, ang paggamit ng wikang Filipino ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa kultura at identidad ng bansa, na may kaugnayan sa mga paksang kinabibilangan ng agham panlipunan. At higit sa lahat, nagiging tulay ito upang magkaroon tayo ng kamalayan at makapagbukas na makabagong kaalaman sa patuloy na pag-unlad ng ating lipunan. Bilang isang tiyak na halimbawa, ayon kay Mark Joseph Pascua Santos ng isang mananaliksik ng De La Salle University, makatutulong ang pagsasa-Filipino ng agham panlipunan bilang esensyal na bahagi ng sistemang pang-edukasyon. Bilang ambag sa adhikaing ito ng pagsasa-Filipino ng agham panlipunan, naglunsad ang pag-aaral na ito ng isang payak na bahaginan ng mga mauhusay na kasanayan para sa pagsasa-Filipino ng pagtuturo at pananaliksik
sa antas ng silid-aralan at departamento o kolehiyo. At muli, kami ang inyong mga tagapag-ulat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay, pagtuklas, at pagsasabuhay. Bilang businesswoman, ang aking pangunahing mamimili ay mga Filipino. Sa tuwing ako'y nakikipagtransaksyon, wikang Filipino ang aking gamit upang magkaroon ng mas maayos na komunikasyon. Ayon kay Ma'am Riza Matibag Muyot, isang negosyante, ang wika ay isang tool ng komunikasyon na kahit sa anong parte ng buhay natin, maging trabaho o negosyo, ang gamitin natin ay ang wikang maiintindihan ng mga Pilipino. Sapagkat ang hangad natin ay maintindihan tayo kapag nakikipagkomunikasyon, lalo na at ang pangunahin ng kliyente ay kapwa natin Pilipino. Bilang guro, malaki ang kagandahan ng paggamit ng wikang Filipino sa propesyon na aking hinahang. Dahil ito ang ating sariling wika, kaya't dapat ito muna ang ating bigyang pansin bago ituro ang ibang lengguwahe. Ayon kay Professor Aura A. Abiera ng UP Diliman, hindi dapat mabaliwala o masayang ang ambag at mga napagtagumpayan na ng mga guro, manunulat at scholar na nagbuhos ng kanilang lakas, talino at buhay para isulong ang sarili nating wika at ang makabayang edukasyon. Ako ay isang businesswoman. Mula sa aking pagkabata, wikang Filipino na ang aking ginagamit. Sa pagtitinda ko sa aming munting tindahan hanggang sa naging may-ari na ako ng aking sariling negosyo. Ayon naman kay Mrs. Lolita O. Hizon, may-ari ng Pampangas Best Incorporated, ang mga empleyado ang pinakamalaking kontributor sa pagkamit ng layunin ng kanilang kumpanya. Kaya naman sinisigurado nilang patas at etikal ang pagtrato sa mga ito sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa kanila gamit ang wikang kanilang kinasanayan, ang wikang Filipino. Ako ay isang guro. Gumagamit ako ng wikang Pilipino sa aking pagtuturo. Kapag ginagamit ko ang lingwaheng ito, mas mabilis na natututunan at naiintindihan ng aking mga mag-aaral ang aming paksa. Ayon kay Ginang Rodelyn Alianza, isang guro sa Tanawan Institute, lubos na nakatulong sa kanya ang paggamit ng wikang Filipino sa kanyang pamamaraan ng pagtuturo at tumaas ang bilang ng mga mag-aaral na nagiging aktibo sa pakikilahok sa mga aktibidad. Padahilan ng sila ay komportable sa ginagamit na wika at naipapahayag ng mga estudyante ang kanilang nais at kaalaman gamit ang wikang Filipino. Sa aking pagiging pulis, palagi kong ginagamit ang wikang Filipino dahil bilang isang lingkod ng gobyerno, nararapat na makipag-ugnayan ako sa mamamayan ng Pilipinas sa wikang aking kinagisnan. Ayon kay Riata LJ, na parte ng Departamento ng Seguridad sa Faith Colleges. Dahil tayo'y nasa Pilipinas, kailangan ng ginagamit natin ang sarili nating wika upang makapag-unawaan tayo at maging madali ang pakikipag-usap sa mga sibilyan at nakakasalumuhan natin araw-araw. Isa akong reporter at sa tuwing ako'y naghahayag ng mga balita, wikang Filipino ang aking ginagamit. Sapagkat ang mga mamamayang Pilipino ang pangunahing tagapakinig at tagapanood ng aking mga inuulat. Isang kilalang reporter sa Pilipinas na sumusuporta sa epektibong paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng humanidades at agham panlipunan ay si Jessica Soho. Siya ay kilalang broadcast journalist at anchor ng programa sa GMA Network. Bukod sa kanyang pagiging reporter, kilala rin siya bilang isang tagapagsalita para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at kultura nito. Sa aking pagiging hukbo, marami akong nasaksihan na mamamayan ang hindi nakakaunawa ng wikang banyaga. Kaya't upang mas mailahad nila ang totoong istorya at saloobin, dapat lamang na wikang Filipino ang aking gamitin sa propesyon na meron ako ngayon. Tulad ng Korte Suprema ng Pilipinas, sila ay naglalabas ng mga desisyon o pahayag na nagpapatibay ng kahalagahan at epektibong paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng humanidades at agham panlipunan. Sa akong mag-aaral na Pilipinong lumaki sa Amerika,
at sa kabila ng paigibanyaga ko sa aking pagsasalita, natutunan kong balikan at pahalagahan ang aking pinagmulan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagmamahal sa wikang Pilipino.